Good morning po sa bawat isa sa atin. Again, alam niyo po, ah, bago tong araw na to, sabi ko sa Panginoon, ano ba yung ituturo ko sa mga tao? Since ang dami ko nang naituro tungkol sa nanay, tungkol sa pagmamahal sa nanay, tungkol sa pagrespeto sa nanay. Sabi nga ng isang classmate ko nung sa high school, sabi niya, Pastor, parang araw-araw Mother's Day doon sa mga napapanood namin. So, pero alam niyo po, nung tinanong ko ang Panginoon, ang Holy Spirit, para sa guidance niya doon sa message na dapat na ibigay ngayong araw na to, ang isa sa pinakita sa akin ng Panginoon, yung reality na maraming mga nanay, may mga takot sila para sa kanilang mga anak. Totoo po ba yan? Sino aminado? May mga nanay, marami silang mga bagay na natatakot sila para sa kanilang anak. Yung iba't ibang aspeto sa buhay ng para sa kanilang anak, maraming mga nanay, meron silang takot. Alam niyo po, yung takot kasi ng isang ina, hindi na yung para sa kanilang sarili. Totoo po ba yan? Maraming mga nanay, ang takot nila para na sa kanilang mga anak. Maraming nanay, nung magkaanak, hindi na sarili ang concern, kundi na yung kanilang mga anak. Totoo po ba yan sa mga nanay? Hindi na yung sarili concern niya yung kanilang mga anak na. At totoo ba, maraming mga nanay, nung magkaanak, hindi na yung sarili ang iniisip, kundi yung kanyang mga anak na. Now, ang tanong, saan ba madalas nanggagaling yung takot ng isang ina para sa kanyang anak? Alam niyo po, hindi lang basta naramdaman nyo ng isang ina, kung hindi meron siyang malinaw na pinanggagalingan. At unang-una na rito, dahil doon sa tinatawag na natural instinct na magprotekta ng isang ina. Sino ng isang ina ang magkaroon o magprotekta sa kanyang mga anak? Totoo ba yan? Natural sa isang ina na proteksyonan yung kanyang anak. Alam niyo po, totoo ba may mga anak, okay na yung tingin sa pagprotekta ng kanyang magulang o ng kanyang nanay? Totoo ba yan sa mga anak? Minsan, ang tingin niya parang okay naman yung ginagawa ng kanyang nanay niya. Minsan, nawiwirduhan doon sa ginagawa ng kanyang nanay, yung kanyang anak. And at the same time, minsan, ang pakiramdam ng kanyang anak, nakakainis na yung ginagawa ng kanyang nanay. Alam niyo po, not knowing na ito ay isang natural instinct na meron ng isang ina. Hindi yung basta ka-okay yan, hindi yung basta kawirduhan ng isang ina, kundi iyon ay talagang natural na meron sa isang ina. Hindi mo pwedeng tanggalin sa isang ina yung isang bagay na natural na inilagay ng Diyos sa kanya. Natural na isinangkap ng isang ina sa isang nanay yung natural instinct na yon na magprotekta sa kanyang anak. Ano ibig sabihin nito? Una, alam kasi ng isang ina na napaka-vulnerable ng anak niya sa mundong meron tayo. Totoo po ba, ramdam na ramdam ng isang ina yung panganib na pwedeng kaharapin ng kanyang anak paglabas nito ng bahay. Sino po rito, ganun ang pakiramdam sa mga nanay? Meron siyang takot na baka kung ano ang mangyari sa kanyang anak paglabas niya ng bahay. Totoo po ba, ramdam ng isang ina yung peligro na merong kaharapin o pwedeng kaharapin ng kanyang anak paglabas nito ng bahay. Kaya nga, alam niyo po, doon sa mga anak, huwag mong ikainis yung paulit-ulit na paalala ng nanay mo kasi nga, yung hindi mo ramdam nila yon bilang isang ina. Bilang pinanggalingan mo sa kanilang sinapupunan. Yung hindi mo nararamdaman, ramdam nila yon. Yung panganib, instinct kasi yun At natural na nasa kanila. Kaya nga sa mga anak, huwag mo ikainis yung paulit-ulit na pangungumusta ng nanay mo kasi ramdam nila yung bagay na hindi mo ramdam. Kaya nga sa mga anak, again, huwag mong ikainis yung paulit-ulit na pagtatanong kung kumusta ka na, kung ano na sitwasyon mo, kasi nga marami kang hindi nararamdaman sa sarili mo, ramdam ng nanay mo. Kahit hindi mo sabihin. Again, natural instinct ng isang ina, kahit pigilan niya, hindi niya mapipigilan yon. Hindi niya kayang pigilan na mag-alala sa kanyang mga anak. Kahit sabihin ng anak na okay lang siya, walang problema. Pero, alam niyo po, dahil ito ay natural instinct ng isang ina,
hindi mo pwedeng tanggalin sa kanya yon. Ikalawa, alam kasi ng isang ina yung tinatawag na uncertainty of future. Ano ba ito? Totoo ba kaya naman sobrang magprotekta ang isang ina dahil alam niya na ang mundo punong-puno ng kawalan ng kasiguraduhan? Kaya naman sobrang magprotekta ang isang ina dahil alam niya na pwedeng ngayon malakas ka, pero pwedeng bukas hindi ka na malakas. Totoo mo ba yan? Iyon yung madalas na kinatatakot ng isang ina na ang mundong ito na ginagalawan natin, alam nila na napaka-uncertain yung kinabukasan o yung mga hinaharap na panahon. Na pwedeng ang anak mo ang lakas-lakas ngayon, pero bukas pwedeng wala na. Pwedeng mahina na, pwedeng may sakit na. And at the same time, alam niyo po, bakit gano'n na lang ang pag-aalala ng isang ina para sa kanyang mga anak? Pwedeng kasing alam niya na ngayon, pwedeng malakas kang kumita, pero bukas pwedeng wala kang trabaho. Ganong katindi ang pag-aalala ng isang ina dahil alam niya kung paano ka-uncertain ang buhay na ito. The future is inherently uncertain. Hindi mo hawak ang buhay, kaya ang bukas, kaya gano'n na lang kung magprotekta ang isang ina. The world are full of uncertain things. Ang mundo punong-puno siya ng mga biglaang pagbabago. Kaya nga gano'n na lang ang takot, ang pag-aalala ng isang ina para sa kanyang mga anak. And this life are full of surprises that sometimes painful surprises. Ang buhay po, madalas, punong-puno siya ng sorpresa at yung sorpresa na yon, madalas minsan masakit. Alam niyo po, natural sa isang ina na mag-alala dahil doon sa isinangkap sa kanya ng Panginoon na natural instinct na magprotekta. And at the same time, based doon sa kanilang karanasan, nakita na nila na ang mundo ay punong-puno ng uncertainty. Yung kinabukasan, hindi mo alam yung pwedeng mangyari, pero dahil sa karanasan nila, nandoon lagi yung matinding pag-aalala. Ikalawa, saan ba nanggagaling yung madalas na takot ng isang ina? Dahil sa sariling karanasan na natutunan ng isang ina sa buhay. Sino po naniniwala? Kaya naman ganun, katakot ang isang ina sa puso niya, ganun kalaki ang takot para sa kanyang mga anak, dahil siya mismo marami na siyang naranasang hirap sa buhay. Sino po rito sa mga nanay? Aminado, ang dami ng naranasang hirap sa buhay. Yung mga akala mo hindi mo mararanasan, ipararanas pala sa iyo ng Panginoon. Yung akala mo hindi mo dadaanan, pero dadaanan mo pala. Yung pangungutang, sino rito, naranasan yung para sa mga anak. Naranasan yung lumapit ka sa ibang tao para sa mga anak mo. Yung naranasan mo na magtrabaho kahit may sakit ka para sa mga anak mo. Yung mapuyat kahit na alam mo na hindi na kaya ng katawan mo para sa mga anak mo. Alam niyo po, sino naniniwala kaya ganun na lang ang takot sa puso ng isang ina para sa kanyang anak? Kasi nga, natutunan na niya sa buhay sa mahirap na paraan ang maraming bagay. Sino po rito? Ang dami niya natutunan sa mahirap na paraan. Dami niyang natutunan kung paano magtipid, kung paano magtiis sa buhay para sa mga anak, doon sa mga mahihirap na pamamaraan. Kaya nga again, sa lahat ng mga anak, maniwala ka, hindi pagmamalaki, pag sinasabi ng isang ina na papunta ka pa lang, pauwi na ako. Hindi pagmamalaki yon kasi naranasan na niya yon personally sa buhay niya. Sa lahat ng mga anak, maniwala ka, hindi exaggerated. Pag sinabihan ka ng nanay mo na marami ka pang dapat matutunan sa buhay, tandaan niyo po, bilang anak, bilang nakakabata na henerasyon, dapat marunong tayong tumanggap ng katotohanan. Marami ka pang dapat matutunan sa buhay. What does it mean? Una, maraming nanay hinubog na ng karanasan sa katatagan ng buhay. Ito po ang totoo. Ang nagpatatag talaga sa maraming mga nanay, yung mahihirap na karanasan na naranasan nila sa buhay. Alam niyo po, kaya gano'n na lang ang takot ng isang ina para sa kanyang anak. Dahil maraming ina sa kabila ng hirap, mas kinaya ang buhay para lang lumaki ng maayos ang anak.
Maraming generation, alam niyo po, ngayon, maraming mga generation ng nanay, lumaki at nag-aral, na wala namang service eh. Sino po rito naranasan yung naglalakad papunta sa school? Yung mga generation namin, at yung mga naunang generation sa amin, naranasan naman talaga yon eh. Na nag-aral, na walang service. Maraming generation ng mga nanay, lumaki sila na nang iigib ng tubig. Sino naranasan dito? Nang iigib sa poso na, alang mga sariling tubig galing sa nawasa. At marami pong generation ng nanay, lumaki na gasera lang yung gamit eh. Sino yung naranasan dito? Gasera lang. O yung mga callman pa na tinatawag, na kailangan ingat na ingat ka pa pagka sinisindihan mo dahil masisira eh. At ito po ang marami. Maraming generation, maraming generation ng nanay, they survive yung 4 to 12 hours na brownout during yung presidency ni President Ramos. Sino po nakaabot doon? Yung 4 to 12 hours na brownout. Pagkatapos ni Cory yun eh. So nagkaroon ng problema ng crisis sa energy sector ng Pilipinas. Alam niyo po, 4 to 12 hours per day na walang kuryente noon, nung mga panahon na yon. Yun yung nangyayari noon. At ang pinakamatindi pa, maraming generation ng nanay, they survive life without internet. Napansin niyo yan? What's the point? Maraming mga anak, pag nawala ng baon, di napapasok ngayon. Napansin niyo, yung mga generation ng mga bata ngayon, pag walang baon, di napapasok eh. Maraming mga anak, pag nawala ng kuryente, puro reklamo, hindi na makatulog. Napansin niyo yan? At maraming pong mga anak, pag nawala ng internet, nagwawala na. Napansin niyo? Sa tingin niyo, hindi kaya mag-aalala ang isang ina para sa kanyang mga anak dahil dito? Yung mga simpleng bagay, yung meron lang naging sagutan sa pamilya, family problem na kagad sa mga generation ngayon eh. Napansin niyo yan? At ikalawa, maraming nanay kasi, personal na nasaksihan yung mabibigat na challenges na hinarap ng ibang tao. Sa tingin nyo, bakit may mga nanay, maraming maririnig mo sa kanila, hindi ko ipararanas sa anak ko yung hirap na naranasan ko. Totoo ba? May mga nanay, sinasabi ito sa kanilang mga anak o sa kanyang sarili, na hindi ko ipararanas sa mga anak ko yung hirap na naranasan ko. Sa tingin nyo, bakit may mga nanay na maririnig mo sa kanila, hindi ko ipararanas sa anak ko yung hirap na nakikita ko sa ibang bata? Although, yung flip side ng hirap na naranasan ng isang tao, nagpatatag sa kanya, pero hindi mo pwedeng itanggi na meron siyang dinadalang emotional damage sa isang tao. Although yung flip side ng nararanasan o nakaranas ng hirap ng isang tao, tumatag siya, pero hindi mo pwedeng itanggi na meron siyang dinadalang inner brokenness sa isang tao na sobrang nahirapan sa buhay. Totoo po ba yun? Hindi mo pwedeng itanggi yun eh. Pag ikaw ay sobrang nahirapan sa buhay, sa ayaw at sa gusto mo, meron dadaling inner brokenness sa'yo yung karanasan na yon. Sa ayaw at sa gusto mo, pagka ikaw nakaranas ka ng matinding hirap sa buhay, tiyak ipapangako mo sa buhay mo, sa sarili mo, na hindi mo pararanas sa anak mo yung karanasan na yon. Iyon ang isang totoong puso ng isang ina. Alam niyo po, madagyan, tandaan niyo po, hindi mo pwedeng itanggi na sa lahat ng mga karanasan na yon, nagdadala to sa'yo ng pangako sa sarili mo na hindi mo ipararanas yon sa mga anak mo. Kasi nga ito ang totoo, sa panahong nahihirapan ka, lalo na bata ka pa, hindi pwedeng hindi ka masaktan eh. Tandaan niyo po, sa panahong nahihirapan ka, lalo na bata ka pa, hindi ka pwedeng hindi magtanong. At sa panahong nahihirapan ka, lalo na bata ka pa, hindi mo pwedeng maipangako o hindi maipangako sa sarili mo na hindi ko ipararanas sa mga anak ko yung nararanasan ko ngayon. Alam niyo po, again, bakit gano'n na lang ang takot ng isang ina para sa kanyang anak? Simply because ang dami na niyang nasaksihang hirap ng ibang tao sa kanyang buhay. At ikatlo,
dahil sa kahirapan ng buhay. Sino po aminado sa mga nanay na nakaranas din ng hirap sa buhay? Bago nakarating sa medyo maginhawang buhay ngayon, naranasan mo na yung maraming hirap ng buhay. Naranasan mo na yung bago ka ngayon na kumpleto sa pang-araw-araw na pangangailangan, naranasan mo munang manghiram, naranasan mo munang mangutang, lumapit sa mga tao na lagi ka namang tinatanggihan. Alam niyo po, isa sa mga kinatatakot ng nanay, pinanggagalingan nito, dahil doon sa kahirapan ng buhay. Sino aminado? Hindi naman talaga madali ang buhay. Totoo ba yan? Hindi naman talaga madali ang buhay. Hindi naman talaga ganoon kasimple ang buhay na kung saan parang kakain ka lang, matutulog ka, pagising mo, gusto mong mamamasyal ka. Hindi ganoon ang buhay. Totoo ba yan? At alam na alam to ng isang magulang, lalo na ng isang ina, na hindi ganoon kadali ang buhay. Alam niyo po, ito ang reality. Sa mga nanay, again, isa yun sa mga source ng takot nila eh. Yung realidad na hindi madali ang buhay. Hindi ko po alam kung naikwento ko na sa inyo to o doon sa isang leadership natin na yung tungkol doon sa isang nanay na matagal nang nasa nursing home na o doon sa home for the aged na matagal nang hindi nadadalaw nung kaisa-isang anak niya. Pero nang ito ay dumalaw, yung kanyang anak, nagulat pa. Ang daming inihiling nung kanyang nanay na before, hindi naman ito mahiling sa kanya. Hindi naman ito mahilig humingi sa kanya. Pero that time, alam niyo po, ang dami nitong hinihingi sa kanyang anak. Alam niyo po, pero bago yon, nung nandoon na yung anak, naluluha siya doon sa sitwasyon ng kanyang nanay na mahinang-mahina na parang hindi na talaga magtatagal. Alam niyo po, walang ano-ano, nung pinagmamasdan niya yung kanyang nanay, nagsalita nga ito at nagsabi sa kanya na, anak, pwede ka bang magdala ng rep dito sa nursing home? Sabi nung anak niya, pwede naman po. Pagkatapos nun, humiling pa ng aircon yung nanay niya. Anak, pwede ka bang magdala ng aircon dito? At pagkatapos nun, humiling pa ng TV yung nanay niya. Alam niyo po, nagtanong na yung anak niya, bakit gusto niyong magdala ko ng ganito? Sabi niya, anak, hindi para sa akin to. Para sa iyo yan, pag ikaw na yung dinala rito ng mga anak mo. Kasi, alam ko hindi mo kakayanin yung buhay dito nang wala yung rep, yung aircon, yung TV. Hindi niya kakayanin yung naranasang hirap ng kanyang nanay. Alam niyo po, sa narinig no anak, tuluyan na itong napahagulgol. Ano pinapakita nito? Una, kung meron mang pinakaayaw kang mahirapan, yun yung nanay mo. Sa lahat ng mga anak, dapat malinaw sa iyo yun. Kung meron mang pinakaayaw na makaranas ka ng hirap, yun yung nanay mo eh. Hindi dahil sa ayaw kanyang tumatag sa pagharap sa buhay, pero alam kasi niya yung sakit ng mahirapan sa buhay. Sino po rito? Alam na alam niya yung sakit ng mahirapan sa buhay eh. Alam na alam niya yung pakiramdam ng hirap ng tinatanggihan ng lumalapit ka sa ibang tao. At alam na alam niya, sino rito? Alam na alam niya yung pakiramdam ng hirap ng kapos sa buhay. Alam niyo po, kaya nga gano'n na lang ang takot ng nanay para sa kanyang mga anak eh. Alam niyo po, hindi dahil ayaw kang tumatag ng iyong ina sa pagharap sa buhay, pero alam kasi niya yung lungkot ng mahirapan sa buhay. Hindi po masaya yung nahihirapan sa buhay. Totoo po ba yan? Ang hirap nun eh. Mahirap yung nangungutang ka pero alang magpautang sa'yo. Mahirap yung magsasaing ka, wala kayong isasaing. Mahirap yung mag-aaral yung mga anak mo, wala kang pambaon yung mga anak mo. Hindi madali yung mga bagay na yon. Mahirap, lalo na maliit pa. Mahirap yung kailangan dumedi ng mga anak mo, wala kang pabili ng gatas. Sino po rito naranasan yon? Yung ganong realidad sa buhay. Hindi po masaya ang maging mahirap sa buhay. Yun ang reality. Wag nating tanggapin yung sinasabi na basta sama-sama kami malakas
kahit wala kaming kakainin, okay? Hindi totoo yun. Mahirap ang maging mahirap sa buhay. Malungkot ang maging mahirap sa buhay. At kung meron mang unang-unang nagdadala nun sa pamilya, yung nanay yon para sa kanyang mga anak. Kaya nga gano'n na lang ang takot niya para sa kanyang mga anak. Alam niyo po, again, doble ang hirap sa isang ina pag anak niya ang nahihirapan. Doble ang bigat sa isang ina pag anak niya yung nabibigatan. And at the same time, doble rin ang lungkot sa isang ina pag anak niya ang nalulungkot. Ito po ang totoo. Again, sino po rito aminado? Parang kinukurot ang puso mo pagka oras na ng pagkain, wala pang pagkain yung mga anak mo. Totoo ba? Mahirap yon. Yung papasok na yung mga anak mo, pero alam mo, wala pang, noong mga panahong hindi pa libre ang tuition fee. Sino rito naranasan nyo na hirap ang kalooban mo na hindi pa nakakapag-tuition yung mga anak mo? Sino po rito naranasan yon? At the same time, sino yung umabot yung may bayad pa yung high school nun? Bago na naipatupad yung libreng high school at yung libreng college. Alam niyo po, kami, dinaanan namin lahat yon, may bayad yon. High school, college, lahat yon may bayad. Yung generation ngayon, wala na halos inabutan na may bayad yung sa lalo na sa public school. Alam niyo po, iba ang lungkot ng ina pag yung anak niya nalulungkot. Iba ang hirap ng ina pag yung anak niya nahihirapan. At iba rin ang bigat sa isang ina pag yung anak niya nabibigatan. Ikalawa, kung meron man pinaka-guilty ang pakiramdam pag hindi ka nabubuhay ng maayos o sa maayos at masaganang buhay, iyon yung nanay mo. Totoo ba sa mga nanay? Sino rito? Pakiramdam niya, guilty siya pag hindi niya na ibibigay yung maayos na buhay sa anak niya. Yung madalas, sinisisi niya sarili niya. Kasi hindi niya maibigay yung maayos na pamumuhay, yung pangarap niya para sa kanyang mga anak. Alam niyo po, hindi mawawala sa pakiramdam ng isang ina na siya yung may pagkukulang pag hindi niya naibibigay yung masaganang buhay sa kanyang anak. Iyon yung realidad. Maraming mga nanay, iyon ang pakiramdam nila, guilty sila pag hindi niya naibibigay yung magandang buhay sa kanyang mga anak. Kaya nga may mga nanay, mas pinipiling lumayo kaysa sa mag-stay kasama yung mga anak para lang maibigay ang masaganang buhay sa mga anak. Totoo po ba yun? Pinipili nila na tiisin na magkalayo sa maraming panahon, ma-miss yung mga bagay na dapat nandoon siya sa tabi ng mga anak niya, pero dahil mas gusto niya na magkaroon ng masaganang buhay at maayos na buhay ang kanyang mga anak, mas pinipili na lang niya na lumayo. Kasi nga ang pakiramdam niya, siya yung pinaka-guilty pag hindi niya na ibibigay yung maayos na buhay sa kanyang mga anak. And at the same time, totoo po ba, kung meron mang ang pakiramdam niya, siya yung may mali, bakit hindi na ibibigay yung masaganang buhay sa kanyang mga anak, ito yung isang ina. Alam niyo po, maraming mga nanay hindi maiwasang maramdaman na parang kasalanan niya na hindi maayos ang buhay ng kanyang mga anak dahil doon sa kanyang mga pagkukulang. Hindi niya maibigay yung mga buhay na pangarap niya para sa kanyang mga anak. Anong pinapakita nito? Ito po ang totoo. Hindi siya madaling-daling para sa isang ina na gustong-gusto mong ibigay ang masaganang buhay pero hindi mo maibigay. Totoo po ba yan? Sa mga nanay, hindi madali yun Yung gustong-gusto mo, ang dami mong pangarap sa anak mo, pero hindi mo maibigay. Sino po rito? Marami pang pangarap sa mga anak. And at the same time, sino aminado? May mga pangarap ka sa anak mo, pero hindi mo pa naibibigay. Iyon po yung isa sa mga katotohanan ng buhay. Marami tayong mga gusto para sa ating mga anak. Lalo na yung mga nanay. Ang daming mga gusto para sa kanyang anak, pero may mga pagkakataon, kahit na anong lalim nito sa puso niya, yung kagustuhan niyang maibigay, hindi niya maibigay sa mga anak. Alam niyo po, again, hindi siya madaling dalin sa isang ina na ang dami-dami mong gusto na maibigay sa anak mo pero hindi mo maibigay. Ang pinakamalungkot dito, yung hanggang doon sa pagtanda mo, dinadala ng isang ina
yung pakiramdam na yon. Pag hindi niya naibigay yung mga pangarap, yung masaganang buhay, yung gusto niya na sana buhay para sa kanyang mga anak, hindi nawawala sa puso niya yung bigat nun. Now, the question is, what are the common fear of a mother for their child? Ano ba yung mga specific na takot ng isang ina? Kanina, tinignan natin saan ang gagaling yon. Ngayon, ano yung mga specific na takot ng ina para sa kanyang anak? Una, fear for safety and life of her child. Dito po sa chapter 2, sa 2 Kings chapter 4, 16 to 24, makikita natin yung isang kwento ng isang Shunammite mother na kung saan pinakita nito ang larawan ng isang ina kung gaano katakot ang isang ina para sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Alam niyo po, sino rito aminado? Kung meron mang isa sa mga inaalala ka yung safety ng mga anak mo, na kahit ba parang malapit lang yung pupuntahan, nag-aalala ka pa. Alam niyo po, iyon yung isa sa mga katotohanan na takot ng isang ina. Ang takot niya, yung kaligtasan, yung buhay ng kanyang mga anak. Pansinin niyo, yung babaeng Shunammita o yung Shunammite mother, biglang nakaramdam ng sakit sa ulo yung anak niya at nang ito iuwi ng isang utusan sa kanyang ina, habang nasa kanyang kandungan, nawala ng buhay. Inihiga niya to sa isang higaan at nung maihiga na to, sinabi niya sa kanyang asawa, sa verse 22, ang sabi niya, pasamahin mo sa akin ang isa sa mga utusan at ang isa sa mga asno upang ako'y madaling makatungo sa tao ng Diyos at makabalik uli. Pero ang sagot ng asawa niya, sabi niya, bakit ka pupunta sa kanya ngayon? Hindi bagong buwan o sabat man, at kanyang sinabi, ayos lang. Sa tingin nyo, ano significance ng bagong buwan o nung sabat para pigilan siya ng kanyang asawa na pumunta doon sa isang propeta? Alam niyo po, ang sagot, yung new moon o yung simula ng bagong buwan o yung new month at yung araw ng sabat o yung pamamahinga, typically, ito ay religious observance at sa panahon kung saan binibisita ang isang propeta. So sa kanilang kultura, pagka hindi pa unang buwan o yung new moon o sabat, hindi nila kaugalian o kultura na bumisita sa isang lingkod ng Diyos o sa isang propeta ng Diyos. So ito ay mga banal na araw para sa mga Israelita, panahon din ito ng pag-aalay, paghingi ng guidance sa isang tao ng Diyos. So, yung tanong ng asawa ng babaeng Shunammites o ng Shunammita, nagpapakita na very unusual yung gagawin ng kanyang asawa o nung ina ng bata. What does it mean? Una, para sa kaligtasan ng buhay ng anak, kahit hindi madali gagawin ng isang ina. Totoo po ba yan? Sino aminado sa mga nanay? Kahit ano gagawin mo para sa buhay ng anak mo. Yung Shunammite, nung mawala ng buhay yung anak niya, kahit na unusual yung gagawin niya, pupunta siya doon sa propeta, sa lingkod ng Diyos, para lang sa buhay ng kanyang anak. At totoo po ba, normal na sa isang ina na kahit hindi pwede gagawin niya para sa kaligtasan ng kanyang anak. Totoo ba yan? Lahat ng kahit na hindi pwede gagawin mo para sa iyong anak. At totoo ba, normal na sa isang ina na kahit mahirap gagawin niya para sa kaligtasan ng kanyang anak. Kaya nga hindi ito basta-basta dapat sinasayang o winawalang bahala ng isang anak. Yung pag-aalala ng isang ina, dapat hindi ito sinasayang ng isang anak. Kasi nga, iba yung pag-iingat na ibinibigay ng isang ina sa kanyang anak. Ang problema, may mga anak, kung anong pag-iingat sa kanya ng magulang niya, kabaliktaran naman ang ginagawa sa buhay niya. Kaya nga sa mga anak, tandaan nyo po, unang-una, drugs or any vices are not cool things. It's a curse. Hindi po, sa generation ngayon, kahit makabago na ang generation natin ngayon, sa mga kabataan, sa mga anak, tandaan nyo, hindi cool yung nagda-drugs ka, nagbe-vape ka, hindi cool yon. Hindi cool yung nag-i-scatter ka, yung nagsusugal ka,
yung marami kang barkada, hindi cool yun. Kung meron mang dapat, alam niyo po, pinapahalagahan ang isang anak, pahalagahan mo yung pag-iingat ng nanay mo sa'yo. Dahil iniingatan ka ng nanay mo, ingatan mo rin yung sarili mo. Huwag mo sirain yung sarili mo sa bisyo, sa sugal, sa drugs, pag-inom. Hindi cool yun. Yung susuray-suray ka, umuwi. Nakakahiya nga yun eh. In fact, totoo po ba yun? Nilikha ka ng maayos ng Panginoon na lumakad ng maayos, tapos lalakad ka ng pasuray-suray. Anong kasiraulo ba yun? Alam nyo, hindi cool things yung mga bagay na yon. Yung nanay mo, pinalaki ka nga, nangutang nga ng pag-aaral mo, nangutang nga ng panggatas mo, tapos paglaki mo, iinom ka lang, magdadrugs ka lang, parang napakawalang kwentang pagtugon sa hirap ng isang ina. Alam niyo po, kung pinapahalagan mo pag-iingat sa iyo ng magulang mo, lalo na ng iyong ina, hindi mo naman sisirain ng sarili mo eh. Totoo po ba yun sa mga kabataan? Kung pinapahalagahan mo yung ginawa sa iyo ng nanay mo, hindi mo naman sisirain ng sarili mo eh. At kung pinapahalagan mo pag-iingat sa iyo ng magulang mo, lalo na ng iyong ina, hindi mo naman ilalagay sa panganib ang sarili mo. Hindi ka naman magmumotor ng walang helmet, nakakaskas ka ng takbo, na parang pusa na may siyam na buhay. Maraming mga kabataan ngayon, ganun eh. Bago-bago lang natutong magmotor eh. Kung tumakbo sa karsada eh, parang walang speed limit eh. Napansin niyo yan? Para bang ang buhay siyam eh. Alam niyo po, tandaan niyo, sa mga anak, kung pinapahalagahan mo ang pag-iingat sa iyo ng magulang mo, hindi mo pipiliing magbisyo eh. Hindi mo pipiliing mag-drugs, hindi mo pipiliing mag-inom na mag-inom, hindi mo sasayangin yung pag-iingat sa iyo ng ina mo. At hindi mo sasayangin kinabukasan mo. Ikalawa, the most traumatic experience of motherhood is to bury their own child. Sino po aminado? Pinakamasakit sa pakiramdam ng isang ina, yung ikaw yung maghahatid sa huling hantungan sa anak mo. Totoo po ba yun? Madalas sinasabi ko, maraming mga nanay, mas gugustuhin pa nila na sila yung ihatid ng anak kaysa sila ang maghatid sa anak sa huling hantungan. Totoo ba yun? Iba ang sakit nun. Alam niyo po, wala nang sasakit pa doon sa karanasan ng pagiging ina, yung ikaw yung maghahatid sa anak mo sa huling hantungan. Unexplainable pain, unbearable pain, unacceptable pain. Kaya nga sa lahat ng mga anak, huwag mo nang tangkain sirain ang buhay mo dahil mas masakit ito sa ina mo kaysa sa iyo. Pag sinisira ng anak ang buhay, ang mas nasasaktan yung nanay eh. Totoo ba yan? Huwag mo nang tangkain sa lahat ng mga anak na sayangin ang mga pangarap mo dahil mas masakit ito sa isang ina, yung nasayang ang mga pangarap mo. At huwag mo nang tangkain na yung ina mo pa ang maghatid sa iyo sa huling hantungan dahil wala itong kapantay na sakit. At ikalawa, ano ba yung mga specific na takot ng isang ina? Bukod doon sa safety sa buhay ng isang anak, ikalawa, fear for future of her child. Sino po nakakakilala kay Batseba? Totoo ba? Pag narinig natin yung pangalang Batseba, ang naalala lang natin yung kasalanan nila ni David. Totoo mo ba yan? Yun yung madalas na nare-recall natin, yung pagkakamali nila ni David. Pero, aside from that, meron pang isang napaka-significant na contribution ang buhay nitong si Batseba na hindi alam ng marami, na hindi pamilyar ang marami. Dito sa 1 King chapter 1 o sa chapter 1 verses 15 to 21, ito yung pagkakataon na lumapit itong si Batseba kay King David. Ito yung panahon na may sakit na itong si King David eh. Ang sabi niya, ang iyong anak na si Adonias ay nagdeklara na ng kanyang pagiging hari. Kasama niya, inimbitan niya lahat ng mga anak ng hari, kami lang ng iyong anak na si Solomon. By the way, si Batseba po ang nanay ni Solomon. Yung naunang anak ni Batseba, ni David, namatay, pero yung ikalawa, yun yung kabayaran ng kanilang kasalanan, consequence. Pero itong ikalawa, yung restoration sa kanila ng Panginoon, yung ibinigay ng Panginoon na anak,
pinakamatalino na nabuhay na tao. So sabi ni Bathsheba, sa King David, sabi niya, nagdeklara na ang iyong anak, kasama niya ang ilan sa iyong mga general, ang ilan sa mga lingkod na mga pari, pati na ang lahat ng mga lalaking anak mo, hindi lang kasama si Solomon. Sabi niya, hindi ba nangako ka na kapag ka namatay ka, ang papalit sa trono ay si Solomon. Ngayon, nakiusap siya. Sabi niya, nakatanaw ang buong Israel sa iyo. Natuparin yung pangako na yan. Na si Solomon ang pumalit sa kanyang trono dahil kung hindi, ang sabi niya, kaming dalawa ay ituturing na may sala. Ibig sabihin, pagka hindi na iyo po si Solomon bilang hari ng Israel, ipahuhuli ito, ipakukulong o ipapapatay kasama si Bathsheba. So ano pinapakita rito sa mga naging action nitong si Bathsheba? Alam niyo po, again, marami ang nare-recall lang sa kanya yung pangit na side ng pagkatao niya, na kwento ng pagkatao niya. Marami hindi napapansin na siya nga pala ang nanay o ina ng pinakamatalinong tao. At marami hindi napapansin na kung bakit naging napakamatagumpay yung political career ni Solomon simply because mayroong isang ina na nag-impluwensya sa kanya, na malaki ang naging impluwensya sa kanya. At hindi yung sinayang ni Solomon, yung magandang impluwensya sa kanya ng nanay niya. What does it mean? Una, sa lahat ng mga anak, tandaan nyo, take the hardest route in life, where at the end of the route, your mom will be proud of you. Sino po rito? Gusto niya, at the end of the day, magiging proud sa kanya yung nanay niya, sa mga anak. Sino rito gusto niya, sa huling araw, masasabi ng kanyang anak o ng kanyang ina na ito yung anak ko, mabuting anak ko na pinagmamalaki ko. Na hindi yung sasabihin nung kanyang ina na nalulungkot siya, nanghihinayang siya sa ginawa ng anak niya. Alam niyo po, sino naniniwala? Dapat sa lahat ng gagawin ng anak sa huli, laging dapat magiging proud ang nanay niya. Sino naniniwala? Dapat sa lahat ng gagawin ng anak sa huli, laging magiging masaya yung nanay niya. Yung hindi mapapahiya, yung hindi mapapaiyak ang nanay sa ginagawa ng anak. At sino po naniniwala? Dapat sa lahat ng gagawin ng anak sa huli, dapat laging magiging payapa ang nanay niya. Yung hindi natatakot o hindi napupuno ng takot yung puso ng nanay niya dahil sa ginagawa ng anak. What's the point? Sa lahat ng mga anak, wag mong sasayangin yung future mo na ipinaglalaban ng nanay mo. Sino po rito naniniwala, ang unang-unang nakikipaglaban para sa future mo, yung nanay mo? Yung unang-unang nagsisika para maging maayos yung future mo, yung nanay mo? Kaya nga sa lahat ng mga anak, wag mong sasayangin yung mga sacrifices na ginawa ng nanay mo para sa'yo. Wag mong sasayangin yung mga advices na narinig mo mula sa iyong ina. Dahil yung future mo na ipinaglaban niya, wala na siya, pakikinabangan mo pa. Totoo po ba yan? Kahit mawala na yung nanay mo, pero yung future na pinaglaban niya, pakikinabangan mo pa. Yung mga sakripisyo na ginawa niya, kahit wala na siya, pakikinabangan mo pa. Yung mga advices na rinig mo sa kanya, kahit wala na siya, pakikinabangan mo pa. So lagi mong piliin yung ruta ng buhay na pag nakita ng nanay mo, mapapasaya mo siya. Mapapagaan mo ang kalooban niya. At higit sa lahat, magiging proud siya na ikaw yung naging anak niya. At huli, pray for future spouse of her child. Dito po sa Genesis chapter 24, verse 67, ang sabi roon, meron tayo nan. Isaac brought her into the tent of his mother Sarah,
And he married Rebekah, so she became his wife, and he loved her, and Isaac was comforted after his mother's death. Totoo po ba? Hindi lang yung kaligtasan ng anak, hindi lang yung kinabukasan ng anak, maging yung kung sino makakasama ng anak habang buhay, inaalala ng isang ina. Sino po rito nag-aalala sa mapapangasawa ng anak niya? Kasi nga, alam niyo po, pag nag-asawa kasi yung mga anak natin, hindi na natin makakasama ng gaya nung panahon na hala pa silang asawa eh. Totoo po ba yun? Iba na talaga magiging buhay ng anak pag nag-asawa sila. At alam niyo ang nakakatakot kasi doon? Sasama siya sa isang tao na totally hindi mo kilala. Maaaring nakikita mo, naririnig mo, yung personality niya pagkaharap mo, pero pag hindi mo nakaharap, marami ka pang hindi alam sa kanya. Maaaring mabuti kapag kakaharap mo, pero at the end of the day, lolokohin lang pala yung anak mo. Totoo ba? Nangyayari yan? At the end of the day, akala mo mabuti, pero sasaktan lang pala yung anak mo? Alam niyo po, isa sa mga kinatatakot ng isang anak, ng isang ina, yung mapapangasawa ng anak niya. Although pag tiningnan nyo, dito sa binasa natin, yun naman talagang role ni Sarah sa paghanap ng asawa para kay Isaac ay primarily symbolic at emotional and not practical. Kasi yung akto ng pagdadala ni Isaac sa tent ni Sarah dito kay Rebekah ay nagpapahayag ng dalawang importanteng bagay. Una, in a sense, sinasabi ni Isaac sa nanay niya, Nay, eto na yung babae na gusto mong makasama ko habang buhay. Magpatuloy ng legacy ng ating pamilya. So, ikalawa, in a sense, sinasabi ni Isaac sa kanyang ina na, Nay, huwag ka nang mag-alala sa akin. May makakasama na ako habang buhay at magko-comfort sa akin. Kaya nandoon si Isaac, ito yung gusto niyang ipahatid na mensahe doon sa kanyang nanay. Pansinin niyo, bakit napakahalaga sa isang ina na makatagpo ng maayos na mapapangasawa ang kanyang anak? Una, alam kasi ng isang ina na isang araw, mawawala siya sa tabi ng kanyang anak. Sino sa mga nanay, alam na alam yon, isang araw, mawawala ka ng tuluyan sa tabi ng anak mo. At sa mga anak, sino malinaw sa kanya yon? Isang araw, yung nanay na katabi mo ngayon, kwento na lang din. Hindi mo na makakasama. Kahit anong gustong panahon mo pa na makasama, hindi mo na talaga makakasama. Kaya nga, isa sa mga dahilan bakit inaalala ng isang ina yung magiging buhay may asawa ng kanyang anak dahil alam niya isang araw wala na siya sa tabi nito. Isa sa mga dahilan bakit gusto ng isang ina na makapamili ng maayos na mapapangasawa ang anak niya, alam niya isang araw wala na siya sa tabi nito. At isa sa mga dahilan bakit gusto ng isang ina na matino ang mapipili ng kanyang anak, kasi nga alam niya isang araw wala na siya sa tabi nito. At dahil isang araw wala na siya sa tabi nito, alam ng isang ina na hindi na niya mapoprotektahan ang kanyang anak pag nawala siya. Dahil isang araw wala na siya sa tabi nito, alam ng isang ina na hindi na niya maipagtatanggol pa ang anak niya. At dahil isang araw, wala na siya sa tabi nito, alam ng isang ina na hindi na niya matutulungan ang kanyang anak. Iyon yung mga realidad sa likod ng takot ng isang ina, bakit nag-aalala siya sa mapapangasawa ng kanyang anak. Alam niya na isang araw, mawawala siya sa tabi ng kanyang anak. At ikalawa, alam ng isang ina na pag nagkamali sa pagpili ng mapapangasawa ang anak niya, habang buhay na iba yung pagdurusa ang dadanasin ng anak. Totoo po ba yun? Pag namali ka ng mapapangasawa mo, hindi lang isang linggo, hindi lang isang buwan, hindi lang isang taon, pwedeng habang buhay, nagdudusa ka sa napili mo na mapapangasawa. Kaya nga ganun ang takot ng isang ina para sa kanyang anak.
Alam niyo po, alam ng isang ina na marriage is a lifetime journey. Kaya pag nagkamali ng pagpili ang anak niya, lifetime din ang magiging pagdurusa ng kanyang anak. Alam ng isang ina na marriage is a lifetime journey, kaya pag nagkamali ng pagpili ang anak niya, lifetime din ang magiging kalungkutan nito. Lifetime din ang magiging paghihirap ng kanyang anak. Lifetime din na makukulong ito sa maling tao. Kasi nga ito ang totoo. Maaaring sa ilang panahon, your mom will hold you in her arms, pero sa habang panahon, your mom will hold you in her heart. Ito po ang totoo. Ang isang ina, kaya niyang punan yung maraming pwesto ng maraming tao sa buhay mo, pero walang makakapuno sa pwesto ng isang ina sa buhay mo. Ito po ang totoo. Pag pinagmasdan mo ang mukha ng isang ina, doon mo makikita yung pinakapurong pagmamahal. Kahit na parang pagising mo pa lang, putak na ng putak yung nanay mo sa'yo. Pag uwi mo, parang gusto mo na lang pagtaguan. Pero alam nyo, pag pinagmasdan mo yung mukha ng isang ina, doon mo lang makikita yung totoong reflection ng purest love o yung pinakapurong pagmamahal dito sa buhay na ito. At ito po ang totoo. Sa lahat ng edad ng isang anak, the best place to cry is on your mother's arm. Totoo pa ba yan? Kahit may edad ka na, pinakamasarap pa rin umiyak sa bisig ni nanay. Pag sobra ka nang nahihirapan sa buhay, pinakamasarap umiyak sa bisig ng ina. Kasi doon walang condemnation eh. Totoo pa ba yan? Yung pagka parang ayaw mo nang magpatuloy sa buhay, pinakamasarap umiyak sa bisig ng isang ina. Yung iniwang ka ng asawa mo, niloko ka ng asawa mo, walang pinakamasarap at pinakasafe na iyakan, kundi ang bisig ng nanay. Ito po ang totoo. Wala nang hihigit pa sa comfort na kayang ibigay ng kalinga ng isang ina. Kahit asawa pa, hindi kayang pantayan yung comfort na kayang ibigay ng isang ina. Ito po ang totoo. Kung meron mang role sa buhay na hindi mahihigitan at mapapantayan, ito ang role ng isang ina na binigay ng Diyos sa isang anak. Kahit sino pa sa buhay mo, walang makakapantay ng role ng buhay ng isang ina. Ito po ang totoo. Wala kang gaya nung madalas kong sinasabi, wala kang matatagpo ang perpektong nanay. Yung nanay na katabi mo ngayon, hindi yan perpekto. Pero napakaraming mabubuting bagay na meron sa kanya. At ito po ang totoo. Sooner or later, yung nanay na meron ka ngayon, gaya ng madalas na sinasabi ko, alaala na lang yan. Yung pangungulit niya sa'yo, yung pangungumusta niya sa'yo, na minsan, naiinis ka na, sooner or later, alaala na lang lahat yun. So kaya nga sa lahat ng mga anak, sana ma-realize mo yung halaga. Yung mga paalala niya sa iyo sa panahong kasama mo pa, ma-realize mo yung halaga ng mga pagtuturo niya sa panahong kasama mo pa, at ma-realize mo yung halaga ng may isang ina sa panahong kasama mo pa. Dahil isang araw, sooner or later, maaalala mo na lang lahat ng ginawa niya sa iyo at ginagawa niya ngayon sa iyo. Hindi habang panahon, maiiyakan mo ang iyong nanay. Kasi, isang araw, uuwi yan sa Panginoon. Hindi habang panahon matatakbuhan mo siya. Dahil isang araw, yung nanay na tinatakbuhan mo pag walang-wala ka na, pag hirap na hirap ka na sa buhay, pag bigat na bigat ka na sa buhay, uuwi yan sa Panginoon eh. Kaya nga ganun dapat natin inaalala at pinapahalagahan yung presence na meron siya habang kasama mo pa. Huwag doon sa panahong wala na, doon sa panahon na Mother's Day lang, kaya mo maaalala. No. Kasi
Yung nanay kasi wala namang piniling panahon para alalahanin ng anak eh. Totoo po ba yan? Wala namang piniling araw para magsakripisyo, para pagsilbihan ng anak, para ibigay lahat-lahat kahit hindi na kaya. Walang piniling araw para magtiis para sa kanyang anak. So sa lahat ng mga anak, again, sana ma-realize natin yung importansya nila habang kasama pa natin. Ma-realize natin na hindi habang panahon pwede kong iparanas yung pagpapahalaga sa aking ina. Time will come, alaala na lang siya at hindi mo na maipaparamdam personal yung gusto mong iparamdam sa kanya. So habang kasama pa, pahalagahan yung mga advices niya. Pahalagahan yung mga sakripisyo niya. Pahalagahan yung mga pagtitiis niya.